Labi sa pag-aalala ngayon ng mga mahal sa buhay na mga nadaganan ng gumuhong gusali na siyam na palapag na gusali po yan sa Angeles City sa Pampanga kahapon ng madaling araw. At dahil po sa sensitibong kalagayan po ng gumuhong istruktura, walang heavy equipment ang maaaring gamitin ng pinagsanib na puwersa ng mga ahensya ng pamahalaan. Kaya't mabagal po at halos mano-manong paghalughog at pagsagip sa mga biktima sa ilalim ng guho. Kaya naman, tiniyak na ngayon ng pamahalaan ang tulong pinansyal para huyan sa mga kamag-anak ng biktima ng naganap na trahedya. Kunin natin ang live report mula sa Angeles City, Pampanga, DJ Mendoza. DJ, kumusta dyan? Alex and Ali, umabot na sa 4 ang bilang ng nasawi dun sa pagguho ng 9-story building dito sa Balibago, Angeles, Pampanga. Samantalang umabot naman sa 17 ang kasalukuyan pang nawawala at 26 ang nailigtas na. Apela tuloy ng mga kabag-anak ng mga biktima ng nagkumuhong building ay bilisan na ang sinasagawang search and rescue operations para magkaroon ng tsansa na may buhay pa ang kanilang mga mahal sa buhay. Yung building. Madaling araw ng linggo na mangyari ang insidenteng bumulabog sa pagtulog ng mga taga-Balibago sa Angeles City, Pampanga. Hindi pa rin mabura sa isipan ni Jericho ang kinahinatnan ng kanyang mga magulang nang bumagsak ang siyam na palapag na gusali. Sa isang maliit na sari-sari store na ito na malagi ang mag-asawang angkaw, madaling araw ng linggo. Dito din sila nadatnan ng pagguho ng itinatayong gusali. Hindi ko mapaliwanag kasi iniisip ko una kaligtasan ng kapatid ko, kasama ko eh. Pagkatapos, pinaupa ko muna yung tension kasi may mga live wire na nabagsak. Ngayon nung okay na, saka ako pinuntahan yung lugar kung saan yung pamilya ko, yung magulang ko. Pero ang dagdag isipin kay Jericho at sa kanyang mga kapatid at pinsan, kahapon pa na mangyari ang insidente. Pero wala pa rin silang balita sa kung ano ang kalagayan ng kanyang nanay at tatay. Sinasabi naman po inaasikaso, kaya lang wala pa rin update. Sa akin lang po bilang siyempre nabiktima yung pamilya ko ng ganyan. Yung proseso po sana ng ginagawa nila, medyo mabilis po. Hindi ko po sila pinangungunahan sa bagay na yun. Pero sana kahit papano, may nakikitang kilos yung mga tao kasi marami pong pamilya yung naghihintay. Emosyonal naman si Nanay Lea nang madatnan ng Net25 News. Kahapon pa raw siya nag-aabang sa kanyang asawa na pinaniniwala ang nabagsakan rin sa pagguho ng gusali. Naiyak na lang siya sa kanyang pag-aalala. Wala po silang masabi sa akin nang sinasagot lang po nila na amin lagi missing pa daw po. Mahirap para kay Lea ang nangyaring insidente. Di niya raw alam kung buhay pang kanyang mister. Magantay na lang daw po kami. Hanggang kailan po kami magantay? Kahapon pa yan, madaling araw. Umuasa po ako na sana po buhay po talaga. Pero kahit man buhay po yan o patay, sana po makuha na. Bagal kumilos mga tao, mga rescuer. Dahil sa nangyari, tiniyak ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang tulong pinansyal para sa mga biktima. Siguraduhin natin na yung mga pamilya ng biktima, whether nag-aantay pa sila na mahanap yung kaanak nila or nakalabas sila, matulungan natin. So initially, yesterday, yung mga social workers natin nandito to do grief counseling. Alam natin yun ang importante sa ganitong mga sitwasyon. Pangalawa, nag-extend tayo ng 10,000 na cash relief assistance immediately for the families, pati na rin yung mga nakalabas. Kasi importante na I have to keep on pointing out na mga workers to, so no work, no pay. Nananawagan naman si Angeles City Mayor John Lazatin sa may-ari ng gumuhong gusali. Unang-una, yung mga trabahante po nila, wala po tayong listahan. So yung mga nakuha natin impormasyon is galing dito sa foreman po nila. Kaya napaka-importante na yung may-ari saka yung inassign po niyang contractor sa project po na ito, makipag-unahin po sa amin para mas may integrity po ang reporting po natin, lalong-lalo sa mga missing person. Ang humarap pa lamang sa mga otoridad ay ang kaibigan na may-ari ng gusali ayon sa alkalde ng Angeles City. Nasa Japan pa raw kasi ang owner ng gumuhong gusali. Hindi pa rin tukoy sa ngayon ang dahilan ng pagbagsak ng 9-story building.
Alex, hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy ang search and rescue operations ng CDRRMO ng Angeles City, Pampanga, maging ng Bureau of Fire Protection. Naka-standby pa rin ang mga heavy equipments ng DPWH kung sakali mang kailanganin ito. Kanina ay tiniyak naman o nabanggit na sa atin ng Bureau of Fire Protection na may signs of life pa doon sa ilang bahagi ng gumuhong gusali, kung kaya't hindi pa rin sila gumagamit ng mga heavy equipments at patuloy pa rin sila doon sa kanilang thermal scanning at doon sa kanilang heartbeat detector para matiyak yung sa kanilang unti-unti pero siguradong search and rescue operations. Alex. Okay, TJ, pakiulit, ilan ba ang kasulukuyang confirmed dead at ilan pa ang hinahanap at gusto pang i-rescue ng ating otoridad? Alex, 4 yung confirmed na namatay na o yung nasa wait dito sa building na gumuho. 17 yung missing at 26 yung na-rescue na o nasa gitna ng mga authorities natin. Okay. Doon sa naging pahayag ng alkalde ng Angeles City, okay yun, na gusto niyang panagutin ang mismong may-ari ng pribadong gusaling ginagawa dyan, no? Pero, tanong rin natin kay Mayor, may pananagutan rin ba ang local government units yan? Bakit pinayagan na hindi sapat ang stability o di kaya ang maayos sa paggawa ng proyektong yan? Walang diretso o direktang sagot diyan si Angeles City Mayor kumbaga nung natanong kanina yan, ang sinabi niya lang sa atin ay nasa Japan pa raw yung may-ari at ang pumupunta pa lamang dito na representative ng may-ari ay yung kanyang kaibigan. Kung tinanong natin kung sino nga ba dapat yung managot diyan, Alex, no, at ang sabi niya legal team ang dapat sumagot kung sino yung dapat managot nga dito sa naturang insidente. Oo, dahil alam natin yan, batid natin na TJ, kapag merong ginagawa sa iyong locality, sa iyong lungsod, dapat may pagtugot yan at pagbantay ng iyong sariling city engineer's office bago ka mabigyan ng building permit, di ba? Tama, Alex, lahat sana nung mga dapat i-secure maging yung building permit at yung inspection sana dun sa naturang site, ginagawa yan ng LGU before and after man mabigyan na ng permit para matiyak nga yung seguridad ng mga construction workers and even other workers around the area. Pero yan ay hindi pa direct lang sinasagot ng LGU ng Angeles City kung ano nga ba yung naging pagkukulang rin nila dun sa kanilang on their behalf dun sa naging insidente dito sa kanilang lungsod. O dapat siniguro ang safety ng ating mga manggagawa dyan. Maayos sana ang permit o di kaya mga dokumento dyan, yung safety, di ba? Pero wala akong narinig yata sa LGU ng Angeles na gagawa sila ng sarili nilang investigasyon. Meron ba? Alex, tama ka, wala naman silang naging kanyapayag na may sarili na silang investigasyon dahil sa kasalukuyan ang nagsasagawa pa lamang ng mga head count ng mga biktima at nung nire-rescue ay yung CDRRMO at saka yung itong PFP. Pero yung on the LGU side, wala pa silang nababanggit sa atin na ganyang detalye, Alex. Baka siguro hindi ko lang narinig, no? Nabanggit ba kung sino may-ari nito at anong pangalan ng kumpanya nito nagpapagawa ng gusali? Doon, Alex, sa pangalan nung may-ari, hindi ko na ma-recall, pasensya na, no? Pero yung contractor, Alex, ay yung Golden Years Construction at yung Steelworks, sila yung mga contractors nitong gumuhong 9-story building dito sa Angeles. Ayun, i-double check mo rin na TJ yung pangalan ng may-ari para mabigyan ng katugunan para at least malaman, di ba TJ? Yan ay pinaka-importante yun. Yes, Alex, i-confirm ulit natin, i-verify natin kung tama yung na-pick up natin na naibigay sa atin na pangalan, maging kung yung iba pang mga maaaring managot dito sa naturang insidente.
Okay, sige. Maraming salamat si TJ Mendoza mula po dyan sa lungsod ng Angeles sa Pampanga.